Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Arnold. Taong 1983. Leyte. Hindi maunawaan ni Arnold kung ano nga ba talaga ang trabaho ng tiyuhin. Sa pagkakaalam ay sepulturero, subalit nakakapagduda ang kilos na halos gabi-gabi lumalabas, bitbit ang pala at sako. May pagkakataon na nahuli itong kakawilang, matindi ang taglay na amoy, may hahalin tulad sa nabubulok na laman. Hindi matanong dahil ayaw pag-usapan. Sa umaga ordinaryo ang kilos nito. Kakain ng agahan, magpapaalam at pupunta sa trabaho. Magtutungo ng sementeryo para simulan ang mga gawain. Tuwing hapon mag-iiba ang galaw. Yung tipo na hindi makakausap sa sobrang tahimik. Pagsapit naman ng gabi ay biglang mawawala. Babalik na lang madaling araw na may dalang kakaibang amoy. Ang pala at makamay, may bahid ng dugo. Kung minsan inisip ni Arnold na baka may iba pang trabaho ang tiyuhin, kagaya ng pagkakatay. Kaso nga lang nagdadalawang isip din sa daladala nitong pala. Napapabuntong hininga na lamang at napapailing. Arnold, ang aga mo naman. Bibili ka ba ng karne? Mamaya pa kasi kami magkakatay eh. Kung gusto mo maghintay ka muna doon sa kusina, magkape ka roon. Wika ni Mang Marino, may-ari ng katayan. May tatanong lang po sana si Tio Bart. Namamasukan po ba dito sa katayan nyo? Tanong ni Arnold. Hindi naman. Pero may gabi na nakiusap ako sa kanya. Minsan kasi kinukulang ako sa tao kaya sinisingit ko siya. Bakit, may problema ba? Tumango si Arnold. Pagkuhay nagpaalam. Sa kabila ng sinabi ni Mang Marino, hindi lubos ang paniniwala. Para sa kanya, wala namang magkakatay ng baboy na nangangailangan ng pala. Isa pa, kung pagbabatayan ang dalang amoy ng tiyuhin, malayong malayo sa amoy ng bagong katay na hayop, kakaiba ang lansa. Sunod na pinuntahan ang sementeryo. Sa bukana pa lamang natatanaw ang grupo ng sepulturero na naghahanda ng libingan. Kabilang dito ang tiyuhin, pinagmasdang maigi. Wala namang kahina-hinala sa kilos. Tutok na tutok sa paghuhukay. Kumuway ito sa kanya nang makita siya. Sa pagmamasid, naguguluhan si Arnold dahil sa puntong ito. Wala ni katiting na mali ang mahagilap sa galaw ng tiyuhin. Tumatawa ito, nakikipagbiroan sa mga kasama, kahit ang mga katrabaho hindi makikitaan ng pagdududa kay Tio Bart. Mula sa sementeryo, dumiretso si Arnold sa tahanan ng isa pang tiyuhin. Maging ito ay nahulaan na ang sadya. Magrereklamo ka na naman kay Bart. Napapadalas pa rin ba ang paglabas niya sa gabi? Baka may pinapagawa sa sementeryo. Masyado ka naman kasing nag-iisip. Wika ni Tio Cardo. Ewan, naguguluhan nga ho ako. Hindi ko talaga maintindihan si Tio Bart. Normal ang kilos niya sa umaga tapos sa gabi, biglang nag-iibang tao. Ganyan ho ba talaga yung kapatid niyo? Malaki na ang tiyo mo. May mga bagay na siya lang ang nakakaalam. Huwag mo nang punuin. Ang importante, walang nangyayaring masama. Umuwi pa naman ng ligtas si Bartolome, hindi ba? Hayaan mo na. Sa kabilang banda may punto si Tio Cardo, pero hindi niya lang maiwasang mag-alala. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagpaalam na sa pag-uwi. Dumaan sa sementeryo, nakasalubong si Tio Bart. Sabay binagtasang daanan. Kalmado ang lahat. Tahimik, walang imik. Pagdating ng tahanan, nasundan ng tingin dahil umikot sa likuran. Kagaya ng inaasahan,
Bitbit nito ang pala at sako. Walang paalam na umalis. Ito ang pagkakataon na sinundan. Mahaba ang nilakad dahil nagtungo sa kabilang bayan, sa mismong boundary ng bawat lungsod na pinagtatamnan ng kakao. Siksikan ng bawat puno. Mayabong ang mga dahon kung kaya't hirap hagilapin kapag sumot na. Gayunpaman, minabuti ng binata na wag iwanan ng tingin ng tiyuhin. Sa pagkakalam ni Arnold, ang lupaing ito ay pagmamay-ari ng isang albularyo. Kilala ang tao noong nabubuhay pa at minsan ang narinig na pumapas lang ng elemento at aswang. Kwento na lang ang naabutan dahil hindi pa pinapanganak sa mga panahong iyon. Habang abala sa pagbubungkal ng lupa si Tio Bart, sinuri ang paligid. Sa paglilibot nakaapak ng tod. Paghawi ng mga tuyong dahon, bumungad ang bakas ng hukay. Dahan-dahang binungkal pero sa sandaling natunugan ng tiyuhin, dali-daling binalik sa ayos ang lahat, nagmamadali sa pag-alis. Habang tanaw si Tio Bart sa malayo, lalong nagduda sa kilos nito. Pagkatapos suriin ang paligid, binalikan ang bahaging natuklasan ni Arnold. Tinabunan ng lupa. Tinambakan ng tuyong dahon sabay sunog na parabang tinatago kung ano ang nakabaon doon. 10 oras nang bumalik ng tahanan ang tiyuhin. Sa unang pagkakataon umuwi ito ng walang bitbit na pala. Walang mantsa ng dugo ang mga kamay. Walang malansa na amoy. Kalmado ito. Magaan ang dating. Dumiretso na rin sa pagtulog. Kinabukasan wala na sa higaan ng tiyuhin. Wala rin sa likod ng bahay ang pala. Muli, nag-iba ng kutob ang binata. Nagtungo ng sementeryo pero wala ito roon. Pinunta ng taniman ng kakao subalit wala pa rin. Ito ang pagkakataon na nasuring mabuti ang lugar. Ang bawat tuod na naroon ay palatandaan ng libingan. Nang mahukay ang isa, lumantad ang sako na may nabubulok na nilalang. Hindi malinaw kung ano dahil naagnas ang katawan. Subalit sa hugis ay masasabing aso. Kaso nga lang hindi tipikal na aso na makikita kung saan-saan. Matulis ang mga pangil. Mahaba ang mga kuko. Mahaba ang mga paa sa likod kumpara sa harapan. May kakaibang amoy na kung malalanghap sa mahabang oras ay nakakamatay. Ibinalik sa ayos ang lahat. Nilisan ni Arnold ang lugar. Sa natuklasan, naisip ng binata na hukayin ang lahat ng libingan doon. Planado na sa isipan ang susunod na hakbang. Nabigyan ng pagkakataon dahil sa mga sumunod na araw na destino ang tiyuhin sa kabilang bayan para tumulong sa gawaing munisipyo. Bawat tuod ay may nakalibing. Bawat sako naglalaman ng iba't ibang bangkay. Hindi maunawaan kung anong klase ng nilalang. May sako na ilang parte ng katawan ang nakabaon. May iba na bakante. Hanggang sa napako ang tingin sa pinakadulo, kabaong nayari sa kahoy ang nakalibing. Maingat sa pagbukas. Hindi makapaniwala sa natuklasan. Kumpletong-kumpleto. Hindi naagnas alingmang bahagi. Sa paglalarawan kalahating tao, kalahating lobo. Bagyang nakabaluktot ang posisyon pero hindi hadlang para maitago ang itsura. Maputi ang buhok. Nakalabas ang matutulis na ngipin. Matingkad ang mga tenga. Mahaba ang mga kuko sa kamay man at paa. Masyadong malaki ang pangangatawan. Malambot pa na parang kakahiga lamang. Madulas ang balat at may umaalingasaw na amoy. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na masilayan sa mahabang oras dahil may dumating. Tama lang na naibalik ang takip. Kumaripas ng takbo si Arnold.
Habang naghihintay ang tiyuhin, hindi maitago ang takot. Sa isip niya mabibisto ang ginawa. Nang makauwi si Tio Bart, hindi lumabas ng kwarto ang binata. Nakikinig lamang sa bawat kaluskos sa paligid. Pagsapit ng hapunan, dito lang nagpakita dahil na rin sa gutom. Tahimik sapag, ni hindi kayang tumingin ni Arnold sa karap, hanggang sa ito na ang unang nagsalita. Sandali lang ako sa kabilang bayan, pero parang may nangyari sa'yo. May problema ka ba? Wala ho. Wala naman ho. Masarap ho yung luto niyo ng putsero. Nagustuhan ko ho. Binili ko lang naman yan, Arnold. Pero halata sa kilos mo na may ginawa ka. Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Tayo lang ang nandito. Huwag ka nang maiya. Wala po talaga, Tiyo. May naisip lang ako bigla. Pero wala ho yun. Huwag yun na pong pansinin, hindi naman seryoso eh. Nakahinga ng maluwag nang hindi na mag-usisa ang tiyuhin. Gayunpaman, sigurado siyang may ideya ito sa taniman ng kakao. Makaraan ng ilang oras lumabas si Tio Bart. Bit-bit ang pala at sako. Bago ito lumayo, ilang ulit na napalingon sa tahanan na parabang sinisigurado na hindi susunod si Arnold. Nagtatalo ang isip ng binata. Gustong lumabas para alamin ang gagawin ng tiyuhin. Kaso naisip din na magpalipas muna bago lalong maghinala. Inintay na lamang ang pagbabalik nito. Hindi na malayan ang pag-idlip. Nagmamadaling umikot sa likod bahay nang marinig ang kaluskos. Nakita si Tio Bart na naguhukay. Napako ang tingin sa sako. Mamasa-masa. Gumagalaw. Napatitig sa tiyuhin ng lumingon. Sa hindi inaasahan, inutusan siyang hilahin ang sako patungo sa hukay. Pandidire ang naramdaman. Malagkit ang dugo. Malansa. Hindi sana dito kasi yung muntikong sementeryo may nakadiskubre. Huwag kang mag-alala. Hindi tao ang laman yan. Wika ng tiyuhin. Bago ilibing, hinambalos ng paulit-ulit ang sako. Umangil ang nilalang sa loob. Nagwawala. Pero makalipas ang ilang sandali ay nawala ng buhay. Hindi nakatiis si Arnold. Tiyo, ano po bang laman ng sako? Bakit parang kakaiba yung ingay? Ano po bang nilalang yun nandyan? Arnold, mas mainam kung wag ka nang magtanong. Wag masyadong kuryoso sa mga bagay-bagay. Bumalik ka na sa loob. Magpanggap ka na walang nalalaman. Hindi maunawaan ni Arnold, pero minabuting sumunod. Natatakot na rin sa tono ng pananalita ni Tio Bart. Nagtungo sa tahanan si Tio Cardo. Isinumbong ang mga kaganapan subalit tumawa lang ito. Nadagdagan ng pagtataka ng binata dahil sa pagkakaintindi. May nalalaman ito kaso ayaw sabihin. Dahil dito, napilitan ang binata na sarilihin ang lahat. Nang mga sumunod na araw ay wala pa ring nagbago. Patuloy ang pag-alis ni Tio Bart tuwing gabi. Babalik na may laman ang dalang sako. Sa bakanteng lote sa likod ng bahay inililibing. Isang hapon habang nagbubunot ng damo. Sinadya ni Arnold na mapadpad sa bakanting lote. Pasimpleng hinalukay ang lupa kaso mabilis ang tiyuhin. Tinawag siya at inutusan ng ibang gawain. Palagi nang nakatingin sa kanya. Limitado na lamang ang kilos ng binata. Sinama siya ni Tio Bart sa trabaho. Nangangailangan ng dagdag tao. Sa pagiging tutok, unti-unting nakalimutan ni Arnold ang tungkol sa lihim na galaw ng tiyuhin, lalo pat napadpad sa kabilang bayan. Lumipas ang buwan, natapos din ang paggawa ng mosileo.
Pagbalik ng tahanan, muling sumagi sa isip ni Arnold ang kaganapan. Nang masepat ang likod ng bahay, marami ang nakausling tod. Hindi mahahalata dahil ginawang pastulan. Walang kalam-alam na bumili ng maraming kambing ang tiyuhin. Siya ang nakatalaga sa pagliligpit ng mga hayop tuwing hapon. Sinamantala ang pagkakataon na malaman, tuklasin ang nakabaon. Nang makatsyempo ay hinukay. Laking gulat dahil parte ng halimaw ang naroon. Naudlot din ng lumitaw si Tio Bart. Huli sa akto ang binata. Ikaw rin yung nagukay doon sa taniman ng kakao, ano? Ano bang gusto mong malaman, Arnold? Itanong mo na lang kasi sa akin. Hindi yung nag-uukay ka ng kung ano-ano. Ano po ba talaga ang ginagawa niyo, Tio? Bakit may nakalibing na kung ano-ano dito? Pati dun sa taniman meron din. Ano yung halimaw na kahit nakalibing hindi naagnas? Tumatanda ka na talaga. Marami ka nang napapansin. Halika sa loob, doon tayo mag-usap. Pinaliwanag ng tiyuhin ang lahat. Pinakilala din ang sarili. Bukod sa pagiging sepulturero, nagsisilbi siya bilang manunugis. Aswang at iba pang elemento ang pinupuksa. Sa gabay ng hiyas ng puting gabunan, walang iba kung hindi si Mang Amon, ang nagmamay-ari ng taniman ng kakao, at ang katauhan ay kalahating albularyo, kalahating puting gabunan. At ang nakita sa kabaong ay ang mismong matanda. Dahil sa taglay nitong kakayahan bilang aswang, na nabibilang din sa mataas na uri, hindi madaling maagnas ang katawan. Pinakita ng tiyuhin ang mga sinasabing hiyas. May hahalin tulad sa kwintas ng katutubo na maraming palawit. Meron pang balahibo. Subalit ang nakaagaw pansin ay ang nasa gitna. Maliit na puting bato. Dagdag pa ng tiyuhin, dito nagmumula ang puwersa ng gabay at ang nakalibing sa taniman at sa likod ng bahay. Mga nilalang na tinalo sa bawat inkwentro. Hindi malaman ng binata kung maniniwala ba o hindi. Bagaman laganap ang istorya tungkol sa aswang at mga elemento, hindi siya ang tipo na madaling mapaniwala, makarinig lang ng usap-usapan. Kinakailangan ng matinding pruweba para mapaniwala, subalit batay sa kilos ng kanyang tiyuhin, sapat na ang lahat ng detalye. Kung ganun, ang dami nyo palang kinakalaban, Tio, tapos gabi-gabi ka lumalabas. Pagbalik mo may ililibing ka. Ganun ba karami yung aswang? Ganun ba karami yung elemento sa lugar na to? Mas marami ang elemento kagaya ng duwende, engkanto lalo na ang tikbalang. Hindi aktwal na katawan nila ang nakalibing. Isa lamang itong replika. Bumabalik ang kamalayan nila sa kanilang mundo. Pero paano kayo nakikipaglaban? Yung mga binabanggit niyong nilalang hindi naman nakikita yun, di ba? Napangiti si Bart sa sinabi ng binata. Linggo ang lumipas, nasa tahanan lamang ang tiyuhin. Aniya, oras ng pahinga. Ito rin ang pagkakataon na nakilalang lubos ni Arnold. Panay usapan, kwentuhan, tinatalakay ang mga bagay-bagay. Kumpara dati nalilipas ang araw, bilang sa daliri ang pagkakataon na nakakapag-usap. Naging bukal sa loob ng tiyuhin ang pagbabahagi ng karanasan sa tungkulin na ginampanan. Minsan sumasama siya kapag bibisitay nito ang libingan. Kinabahan ako nung nabutang hinukay ang kabaong. Akala ko may ibang taong nakatuklas. Mabuti na lang ikaw. Nakita mo na ang aktwal na itsura ni Mang Amon. Hindi ka ba natakot? Kung alam niyo lang po, lagpas langit yung takot ko siguro matatawa kayo. Sino bang hindi matatakot kung ganun mukha yung bubungad? Sa tanang buhay ko, unang beses ko makakita ng ganun, sa malapitan pa. Kailan po ba maagnas ang katawan? Hindi pa ako pinapanganak nung namatay ang albularyo Hindi ko masabi. Wala akong ideya. Doon ka sa unahan. Tignan mo ng babuti kung wala pang bakas ng paghukay. Gusto ko lang makasigurado baka mamaya may nakakaalam na sa ginagawa ko
Nako, mahirap na. Tumalima si Arnold. Isa-isang sinuri ang pinagtirikan ng Toad. Pagdating sa unahan, otomatikong tinawag ang chewin. May gumalaw ng hukay. Nag-iba ang reaksyon ni Tio Bart. Nakawala sa libingan ang alagang duwende ng mangkukulam. Masama ang titig sa naiwang bakas. Wala na ring ideya si Arnold sa nangyari matapos pawiin. Pagbalik ng chewin, hindi masikmura ni Arnold ang bitbit. Natulala dahil ulo ng tao ang laman ng sako. Inilibing ito kapalit sa bakanting libingan nang magtanong. Sumagot na ulo ito ng mangkukulam. Nagbigay ng babala na wag munang pumunta ng taniman dahil hindi nalalayong susulpot ang alagang duwende. Nagawa ng paraan. Binuhay muli. Sunod-sunod ang pag-alis si Tio Bart at habang mag-isa sa tahanan ng binata, nakakaramdam ng presensya sa paligid at anino na bigla na lang rirehistro sa dingding. Kagaya sa mga oras na ito, panay silip sa kusina dahil may anino ng bata. Kumalansing ang mga gamit, ingay ng hagulgol na kung minsan bigla na lang ding tatawa. Sa tuwing lalapitan, walang makikita. Tahimik ang paligid. Kapag lalayo ay babalik. Sa takot nagpasya si Arnold na tumungo sa tahanan ni Tio Cardo. Pagdating sa bakuran, naramdaman ang malakas sa sampal. Ang pinagtataka, walang katao-tao sa paligid. Nagulat ang chewin dahil naabutan siyang nakasalampak sa lupa. Ibinahagi ang naganap, pero maging ito ay walang nakita. Teka, may yelo pang tira mula sa inuman namin. Ipahid mo sa pisngi. Namumula. Ay naku, ang lala niya na. Nag-uumpisa ng mamaga. Sigurado ka ba na wala kang kasama kanina? Buong pisngi talaga ang epektado. Ang laki ng kamay ng sumampal sa'yo ah. Hindi ko po talaga alam, Tio eh. Bigla ko na lang naramdaman na may sumampal sa akin. Hindi naman po masakit. Pero namamaga, idagdag mo pa ang yelong ito para kahit papano humupa. Magpahinga ka na muna dyan. Kinabukasan hindi maigalaw ni Arnold ang kalahati ng muka. Pagtingin sa salamin, lumobo ang pisngi. Kulay lila. Gulat si Tio Cardo. Nagmamadali sa paggagilap ng gamot, subalit wala ni isa ang tumalab. Nagmistulang paralisado ang binata dahil dama sa buong katawan ang pamamanhid. Dinala sa manggagamot. Nang idaan sa pagtatawas, kumpirmadong duwende ang sumampal. Paano naman po magkakaroon ng duwende sa bakuran ko? Walang punso sa malapit. Hindi lang naman sa puno matatagpuan ng duwende. Gumagala rin yan kung saan, lalo na kung aandar ang pagiging pilyo. Sa parte ng binatang ito, may malalim na rason para gambalain ang duwende. Alam mo na kung ano ito, iho? Napalunok si Arnold nang maalala ang ginawa ni Tio Bart. Nagpatid sa tahanan at doon naabutan ng chewin. Nanlaki ang mga mata nang makita ang kalagayan. Galing kami sa manggagamot. Ang sabi ni Mang Asunsyon, may malalim na dahilan kung bakit sinampal ng duwending ito ang pamangkin natin. At alam na raw ni Arnold kung ano yun. Bart, hindi pa nagsalita si Arnold kaya ikaw ang tatanungin ko. Dinadamay mo ba ang bata sa kalokohan mo? Kung ako hindi nakialam, hindi rin ako matatahimik kapag sinama mo ito sa pinagagawa mo. Kuryoso ang bata kaya hinayaan ko siyang malaman. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Anong hindi mo alam? Bart, yan ang tungkulin mo magmula nung binata ka. Tapos ngayon hindi mo alam? Nababaliw ka na ba? Dahan-dahan ka sa pananalita, Cardo. Nagkataon lang ito. Sa tingin mo ba ginusto ko nangyari? Huwag kang mag-alala. Ako ang gagamot kay Arnold. Talaga lang ha? Sige, anong igagamot mo sa pamangkin ko? Yang hiyas kuno ng aswang. Bart, matanda ka na.
Ilang taon ka na dyan sa gawain mo. Hindi mo pa rin ba alam na sa isang maling galaw, dehado ang tao na paggagamitan yan? Isasakripisyo mo ba si Arnold kagaya ng ginawa mo sa bunso nating kapatid? Tumindi ang tensyon. Sa katunayan, meron silang kapatid na nasawi matapos ipasailalim sa gamutan. Ito ang dahilan kung bakit humiwalay ng tahanan si Tio Cardo, namuhay ng malayo kay Tio Bart. Hindi makapaniwala si Arnold sa natuklasan, kaya naman nagdadalawang isip na magpasuli. At talagang ipapamukha mo sa akin ang pagkakamali ko noon. Cardo, pinagsisisihan ko yon at para malaman mo, baguhan pa ako ng ginamot ko si Philip. Ngayon sigurado ako na magagawa ko na ng tama ang lahat. Pwede ba umalis ka na dyan dahil gagamutin ko na si Arnold? Wag na, Bart. Mas pipiliin ko pa magtawag ng maraming manggagamot mula sa iba't ibang bayan kaysa ikaw ang sumuri kay Arnold. Magdasal ka na lang na hindi lumala ang kalagayan dahil kapag oo, may kalalagyan ka sa akin. Desisyon ni Tio Cardo ang nasunod. Dinala si Arnold pabalik kay Mang Asunsyon. Inagapan ng Lunas ang kaganapan. Pinaspas ang dahon ng buyo sa ulo, sabay sambit ng dasal. Hindi naglaon nag-init ang buong katawan ng binata. Sinundan nito ng mabigat na presensya sa paligid. Sa paningin ni Arnold, dumidilim. Ilang sandali pa matatanaw mula sa kung saan ang figura ng maliit na nilalang. Hindi malinaw ang itsura, pero walang ibang maisip kung hindi isang duwende. Maging ito man ay nagwawala. Palipat-lipat ng direksyon. Sumisigaw. Nakikiusap na itigil ang pagpaparusa. Nasaksiyan ng binata ang lahat hanggang sa narinig ang boses ni Tio Bart. Mahina ang pag-usal ng mga salita na halos hindi maintindihan. Kahit saan tumingin hindi ito mahanap. Ang duwende sa kabilang banda ay patuloy sa pagwawala. Padaan-daan ang anino sa harapan. Kung minsan hihinto, subalit purong itim ang nakikita ni Arnold. Ilang sandali pa, naramdaman ang pagsakal. Nataranta ng magsimulang kapusan ng hininga. Ang iba't ibang bahagi ng katawan ay paulit-ulit na hinahampas. Sinasampal din ang muka. Pilit binuka ng binata ang bibig para magtawag ng saklolo, subalit walang lumalabas na boses. Makaraan ang ilang sandali. Lumitaw sa harapan ng itim na muka. Dumikit. Nagdulot ng pakiramdam na parang nalulunod. Hindi naglaon may humawak sa kamay sabay hila. Nagmulat si Arnold. Habol hininga na parang kakaahon lang sa dagat. Patuloy sa pagsambit ng dasal si Mang Asunsyon hanggang sa natapos ito. Nagulat si Arnold dahil tumagal ng ilang oras ang ritual. Pakiramdam kanina, ilang minuto lamang sa sobrang bilis ng kaganapan. Malakas ang duwende. Mabuti na lang nagawa ng paraan. Magpahinga ka. Huwag ka rin mag-alala dahil malayo ka na sa panganib. Ipapayo ko na lang na huwag ka munang lumabas o magtungo sa gubat o kahit saan man na pwedeng may nakabang na elemento. Tatapatin kita. Natanggal na sa iyo ang sumpa. Pero ang duwende ay malayang gumagalaw sa paligid. Wika ni Mang Asunsyon. Sa tahanan ni Tio Cardo umuwi ang binata. Alinsunod sa kagustuhan nito. Kinausap na bumalik sa bahay ni Tio Bert pero hindi pumayag. Gusto sanang linawin kung tama ba ang narinig na boses kanina habang napapasailalim sa ritual. Nang makatsyempo piniling tumakas. Walang naabutan sa tahanan. Nang makitang wala ang pala, alam ni Arnold kung saan ito pumunta. Matyagang nag-intay sa tabi. Makaraan ng ilang oras ay dumating na ito. Walang pagdadalawang isip, diretsyong tinanong. Tiyo, habang ginagamot ako ni Mang Asunsyon, sumingit ka po ba? Narinig ko ang boses niyo eh. Magagalit ka ba kapag sinabi kong oo?
Sumilip ako sa bintana ni Mang Asunsyon. Sumenyas na makikisali. Malakas ang kalaban niya, hindi kakayanin. Dinagdagan ko lang ang bisa ng ritual para masiguradong kaligtasan mo. Kumusta ang pakiramdam? Mabuti naman po. Paano nyo nagawang sumingit? Wala naman kayo sa tahanan ni Mang Asunsyon eh. Maraming pamamaraan para isagawa ang ganong bagay. Tama na ang pag-uusisa. Pabuti pang bumalik ka na kay Cardo bago pa yun magalit. Hindi bumalik sa kabilang bahay si Arnold. Piniling manatili sa poder ni Tio Bart. Bagaman gumaling na sa karamdaman, patuloy sa pananalasa ang duwende. Aatake sa oras na wala ang chewin. Kagaya ngayon. Oras ng malimpungatan ng binata, malakas ang kalabog sa kusina. Sinunda ng sigaw at iba pang nakakakilabot na ingay. Rumirehistro na rin ang anino sa iba't ibang bahagi ng tahanan. Ilang sandali pa. Nakaramdam si Arnold ng sunod-sunod na hampas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Namumula ang balat bakas ng latay. Gayon pa man walang sakit o kahit kaunting hapdi. Hindi nagtagal na tahimik ang paligid. Kasabay ng pagdating ni Tio Bart. Pagpasok pa lang nito, umuusal na ng mga kataga, pumalibot sa buong tahanan. Dasal lang din ang inilapat. Nawala ang pamumula sa balat ni Arnold. Makaraan ang ilang sandali. Nagpaalam ang tiyuhin. Habang nag-aantay hindi mapakali, tinatakot ng ideya na baka babalik ang duwende. Hindi nagtagal. Nakampante ng bumisita si Tio Cardo. Lumipas ang mga oras. Hating gabi nang nakabalik si Tio Bart. Sa puntong ito maraming latay ang katawan. Punit ang damit. Ang sabi niya, dahil sa pakikipaglaban sa duwende. Wakala ko ba malakas ang tangan mo? Kaso mababang uri ng aswang nagmamay-ari niyan. Napuruan ka oh. Huwag ka magsimula, Cardo. Kakatapos ko lang sa laban ha. Konting respeto. Gusto ko lang malinawan dyan sa hawak mong gamit ano. Poprotektahan ka ba talaga niyan? Tignan mo ang nangyari oh. Nagawa kang atake ng kalaban mo. Normal yan kapag nakikipaglaban. Mapatao, aswang o anumang elemento. Hindi dahil may tangan ka, ibig sabihin hindi ka natatamaan. Hindi ka Diyos ha, na kayang lusawin ang atake ng kalaban. Matapos nun, ilang linggo ang lumipas bago nawala ang latay sa katawan. Dito rin napansin ni Arnold ang pananatili ng chewin sa tahanan. Kung dati lumalabas sa gabi para mamuksa ng nilalang, ginugol na lamang ang oras sa pagdarasal. Ginagawa rin sa umaga at hapon. Paminsan na lang kung dumayo sa taniman ng kakao para suriin ang libingan. Sa bakanting oras nakatanaw sa likod ng bahay, nagpapakawala ng dasal habang isa-isang nakatitig sa hukay. Tumagal ang ganong sitwasyon hanggang sa tahanan na lamang nakatambay ang tiyuhin. Nang mag-usisa, tapos na ang kapanahunan ng pananalasa ng mga elemento kaya oras na para magpahinga. Gayunpaman, hindi nawalay sa isip ang tungkulin. Sa paglipas ng panahon, hindi na nasaksiyan ni Arnold ang kaganapan dahil sa pagtungtong ng 20 taon. Nakipagsapalaran sa Maynila para magganap ng trabaho. Matagal bago nakauwi. Hindi na nakita pa ang tiyuhin na mayapa buhat ng katandaan. Sa tahanan nito, walang ibang nakatira kung hindi ang kahon na pinaglagyan ng hiyas at ang palagi niyang nakikitang pala sa tuwing ito'y umaalis tuwing gabi. Habang buhay, hinding-hindi niya makakalimutan sa kanyang isipan nang minsan siyang magkaroon ng isang tiyo na sepulturerong aswang. Depensa sa lahat ng uri ng sumpa na may kasamang rebuelta o balik-sumpa. Ito ang Marahuyo Bracelet. Napakarami ng natulungan ng Marahuyo.
Mula sa pagbibigay ng ginhawa sa nararamdamang sumpa at pagbabalik ng sumpa sa mga taong nang biktima sa kanila. Kung isa ka sa mga taong nabiktima ng kasamaan at kailangan mo ng proteksyon, subukan mo ang Marahuyo Bracelet. Kung interesado ka, isearch mo lang ang shop ng Lika Merchandise Marahuyo Bracelet. Mag-ingat sa mga scammers.